Legacy in Disguise. Legacy in Disguise. Kabanata 59. Tuluyang nawala ng katinoan si Blake Gray. Sa sandaling iyon, ang mga psikolohikal na utos na itinanim ni Adrian Laurent sa kanyang isipan ay parang nag-ugat ng malalim, iisa lamang ang nangingibabaw sa kanyang ulo. Kainin mo, punuin mo ang tiyan mo. Para siyang sinapian ng demonyo. Ang tatlo niyang kaklase ay halos mawala ng lakas sa kakapidyaw sa kanya, pilit siyang hinihila palayo, ngunit wala itong silbi. Nakahandusay siya sa sahig, parang asong ulol, habang patuloy na kumakain at nagmumura. Dumating ang kanilang guro kasama ang ilang doktor. Ngunit kahit ang mga doktor na sanay na sa iba't ibang klase ng sakit sa pag-iisip, napatigil. Nanlaki ang kanilang mga mata. Nakakita na sila ng kung ano-anong kaso, pero ito, hindi nila lubos maisip. Napakasuklam, napakalupit, halos hindi makatao. Agad silang kumilos. Pinagtulungan nilang hilahin si Blake palayo, kahit pa marahas ang sitwasyon. Pilit nila itong isinakay sa isang espesyal na kama, itinali gamit ang matitibay na strap, at walang pag-aalinlangang itinulak papunta sa mental hospital. Samantala, parang apoy na kumalat ang balita sa buong Nanyang City School of Finance and Economics. Ang video ni Blake, ang kanyang pagbagsak, ay pinanood ng halos lahat. Marami ang nasusuka habang nanunood. Pero kahit ganoon, hindi nila magawang tumigil. Pinanood nila ang bawat segundo, ang bawat kahihiyan, ang bawat sandali ng kanyang pagkawasak. At nang makita nila ang kanyang kalagayan, marami ang napalakpak, marami ang napangiti, marami ang nakaramdam ng kakaibang kasiyahan. Dahil kilala nila si Blake. Isang halimaw. Isang taong mahilig manipulahin ang isip ng mga babae, pinaglalaroan ang kanilang damdamin hanggang sa itulak sila sa sariling pananakit, hanggang sa kamatayan. 2 pang araw ang hindi na nakaligtas. Ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan, walang naglakas loob na kalabanan siya. Hanggang ngayon. Ngayon. Ang mismong taong mahilig mang-control ng isip, ay naging alipin ng sarili niyang kabaliwan. Isang mapait na biro ng kapalaran. Isang hustisya na matagal nang hinihintay. At sa pagkakataong ito, walang naaawa. Dama po ang pribadong eroplano ng pamilyang Gray sa Nanyang Airport. Mula Suzhou, dumaan ng Hangzhou, at mabilis na nakarating, wala pang 30 minuto. Pagkababa pa lamang, agad kumilos si Nicholas Gray kasama si Roger Gray at ilang kilalang eksperto. Nakahilera ang mga Rolls-Royce sa labas, tila naghihintay ng isang trahedya. Diretso silang tumungo sa Sanity Lab Hospital. Hindi nagtagal, narating nila ang silid kung saan nakakadena si Blake. Mahigpit siyang nakatali sa kama, nangingisay, pilit kumakawala. May tuwalyang nakasaksak sa kanyang bibig. Dahil kanina, sinubukan niyang kagatin ang sarili niyang dila. Isang desperadong pagtatangka na tapusin ang lahat. Ngunit nabigo siya. Ngayon, para siyang may rabies, nagwawala, walang katinoan. Nang makita ito ni Nicholas, parang piniga ang kanyang puso. Blake. Anak, nandito na si Papa. Ngunit walang reaksyon. Walang pagkilala. Walang emosyon. Para kay Blake, iisa lang ang mahalaga. Kumain. Punuin ang tiyan. Wala nang iba. Pinilit niyang kumawala, nag-uunahan ang kanyang mga galaw, hanggang sa magasgas ang kanyang mga palso at bukong-bukong. May dugo nang sumisilip. Doktor. Ano ang nangyayari sa kanya? Halos sigaw ni Nicholas. Lumapit ang eksperto. Bibigyan ko muna siya ng pampakalma. Walang pag-aalinlangan, tinurukan si Blake. Ngunit, wala. Walang epekto. Patuloy siyang nagwawala, umuungol, parang hayop na hindi mapigilan. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Nicholas. Natigilan ang eksperto. Kahit baka ay matutamba sa ganitong dosis. Pero siya, wala pa ring epekto. Hindi ko kailangang marinig yan. Malamig na putol ni Nicholas. Alam kong wala. Ang gusto kong malaman, ano ang gagawin natin ngayon? Napaisip ang eksperto. Kailangan nating dagdagan ang dosis. Gawin mo na. Agad na utos ni Nicholas. Pero, delikado. Mas delikado ang ginagawa niya sa sarili niya ngayon. Mariing sagot ni Nicholas. Gawin mo. Muling tinurukan si Blake. Ngunit muli, walang nangyari. Imposible, bulong ng eksperto. 2 dosis na to. Kahit elepante, kalmado na. Sa gilid, nagsalita ang cardiologist. Hindi maganda to, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Agad niyang inilabas ang portable ECG. Pagtingin sa resulta, 180 beats per minute. Nanlaki ang mga mata niya. Ganito ang tibok pagkatapos ng matinding pisikal na aktibidad, hindi kakayanin ng puso niya kung magtatagal pa to.
Ano ang mangyayari? Tanong ni Nicholas. Pwedeng mag-heart failure, o atakihin sa puso, at mamatay. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Kailangan siyang pakalmayan agad, dagdag ng doktor. Pero hindi siya makalma. Sagot ng psychiatrist, halatang nag-aalala. Samantala, patuloy ang pagwawala ni Blake. Mas lumalala. Mas bumibilis. Hindi na maganda. Sigaw ng cardiologist. Lampas 220 na ang heart rate. Para bang may bumagsak na bomba sa loob ng kwarto. Lumingon si Nicholas sa mga kaklase ni Blake. Ano ang nangyari sa kanya? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Nagkatinginan ang tatlo. Sa wakas, may nagsalita. Uncle, pagbalik niya sa dorm, kumain siya ng ganon. Nanigas ang mukha ni Nicholas. At kapag nagsimula siya, wala na pong makakapigil. Pero, pagkatapos niyang gawin, bumabalik siya sa sarili niya. Paulit-ulit pong nangyari, ganun lagi. Naging malamig ang mga mata ni Nicholas. Ibig sabihin, doon lang siya kumakalma. Opo. Hindi napigilan ni Roger. Dad, may gumaganti sa kanya. Marami siyang nasaktan, may mga namatay pa. Ngunit umiling si Nicholas. Mahihirap lang ang mga iyon. Walang kayang gumanti ng ganito. May mas malalim na dahilan dito. Biglang sumingit ang cardiologist. Sir, lalampas na sa limit. Hindi nakakayanin ng puso niya. Tumahimik si Nicholas. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig. At sa malamig na tinig, sinabi ang mga salitang nagpabigat sa lahat. Pakainin ninyo siya. Dad. Gulat na sigaw ni Roger. Hindi pwede yan. Nakakadiri. Wala na tayong ibang paraan, putol ni Nicholas, malamig at walang emosyon. Mas mahalaga ang buhay niya. Sandaling katahimikan. At sa katahimikang iyon, lahat ay napilitang tanggapin ang isang katotohanan. Para iligtas si Blake, kailangan niyang bumagsak, lalo pa. Ang gabing iyon ay itinakdang maging magulo at pambihira. Sa isang panig, tuluyang nawala ng kontrol si Blake Gray, winasak ang lahat ng inaasahan sa kanya. Sa kabilang panig naman, si Ferdinand Russo ay nagmamadaling umuwi kasama si Bernard Rossi, ngunit walang dala ang hinahangad nilang 300 taong gulang na lila na ginseng. May halong panghihinayang at ginhawa ang dibdib ni Ferdinand. Oo, hindi niya nakuha ang pinakabihirang ginseng sa auction, isang napakalaking kawalan. Ngunit sa kabilang banda, sapat na ang kanilang nabili. At higit sa lahat, nakatipid siya ng mahigit 70 milyong piso. 100 milyong piso. Iyon ang halagang ibinayad ni Adrian Laurent para sa 300 taong ginseng. Sa isip ni Ferdinand, tila siya ang tunay na nanalo. Ngunit ang totoo, hindi pa nagsisimula ang laban. Pagdating sa mansyon ng pamilya Rossi, agad siyang sinalubong ng kakaibang eksena. Ang malawak na sala. Naroon ang lahat, mga anak, kamag-anak, at maging ang pinuno ng pamilya, si Andre Rossi. Sa edad na lampas 60 ang kanyang katawan ay tila unti-unting bumibigay. Maputi na ang kanyang buhok, kulubot ang balat, at bahagya na lamang ang lakas ng kanyang mga hakbang. Halatang ang kanyang nakaraan ay ng labis na indulhensya, isang buhay na unti-unting umubo sa kanyang sigla. Ngunit sa kanyang mga mata, nag-aalab pa rin ang ambisyon. Sa gitna ng sala, nakaayos ang mga makabagong kagamitan, mga reactor, centrifuge, at iba pang makinarya na bihirang makita sa isang tradisyonal na tahanan. Pinangunahan ito ni Professor Wu, ang pangunahing parmasyutiko ng pamilya Rossi. Isang eksperto. Isang henyo. Isang taong naglalaro sa pagitan ng tradisyon at agham. Simulan na natin, malamig niyang utos. Isa-isang inihalo ang mga mamahaling halamang gamot. Maingat, eksakto, parang bawat galaw ay may kapalit na kapalaran. Ang layunin. Patunayan na hindi kailangan ng 300 taong ginseng. Kung magtatagumpay sila, magbabago ang mundo. Kung ang 100 taong ginseng ay sapat. Ibig sabihin, kayang gawin ang gamot ng maramihan. Mas mura. Mas mabilis. Mas mapanganib. Ang buong pamilya Rossi ay halos hindi mapakali sa pananabik. Dahil kung magtagumpay ito, hindi lamang kayamanan ang naghihintay sa kanila, kundi kapangyarihan. Ang gamot na ito, bulong ni Andre, habang nakatingin kay Ferdinand, ay mas hihigit pa sa kahit anong nasa merkado ngayon. Ang tinutukoy niya ay ang kilalang gamot na Viagra. Ang kumpanyang Pfizer ay kumita ng bilyon-bilyon dahil doon. Pero ang sa amin, ngumiti siya, isang ngiting puno ng kasakiman. Mas malakas, mas malinis, mas perpekto. Napalunok si Ferdinand. Sa kanyang isipan, hindi negosyo ang umiikot, kundi pagnanasa.
Kung gagana ito, mababalik ang kanyang dating lakas. At pagkatapos noon, walang makakapidyaw sa kanya. Talaga bang ganoon kalakas? Hindi napigil ang itanong ni Ferdinand, nanginginig ang boses sa pananabik. Tinitigan siya ni Yang Zeng, diretso, matalim. Hindi mo pa naiintindihan, dahan-dahan niyang sabi. 3 hanggang 4 na beses na mas epektibo kaysa sa Viagra. Huminto siya sandali. At ang bagong formula. Isang malamig na ngiti. 10 beses. Parang may sumabog sa dibdib ni Ferdinand. 10 beses. Hindi na iyon gamot. Isang himala na iyon. Kung ganoon, sabat ni Bernard, halatang sabik na rin. Kapag nailabas natin ito sa merkado, wala nang makakalaban sa atin. Makakalaban. Natawa si Andre. Wala nang kompetisyon. Kami na lang ang matitira. Pagkatapos, bumaling siya kay Ferdinand. Handa ka bang sumama sa amin? Tahimik ang paligid. Mag-invest ka. 2 hanggang 3 bilyon, at sa loob ng 1 taon, magiging 10 bilyon. Isang alok na hindi basta tinatanggihan. Ngunit si Ferdinand ay hindi tanga. Gusto kong makita ang epekto, maingat niyang sagot. Ngumiti si Yang Zeng. Ito ang hinihintay niya. Ikaw ang unang susubok. Hindi niya alam na ang sakit ni Ferdinand ay hindi basta-basta malulunasan. Hindi rin sigurado kung ang tinatawag nilang himala ay tunay ngang ligtas. Ngunit sa sandaling iyon, walang pakialam si Ferdinand. Dahil ang tanging laman ng kanyang isip ay pagbabalik ng kanyang pagkatao bilang isang lalaki. Mr. Rossi. Biglang nagsalita si Professor Wu. Tapos na. Lahat ay napalingon. Sa kanyang kamay. Isang mangkok ng malalim na kulay lilang likido. Mabango. Mainit. Nakakaakit. Parang may sariling buhay. Agad kumalat ang halimuyak nito sa buong silid. At sa bawat paglanghap, tila may apoy na unti-unting nag-aalab sa loob ng katawan. Napangiti si Andre. Ferdinand, oras na. Nanginginig ang kamay ni Ferdinand habang inaabot ang mangkok. Ang kanyang mga mata. Paon ng pagnanasa. Paon ng pag-asa. At higit sa lahat, paon ng panganib. Sa loob ng ilang araw, para siyang bangkay na buhay. Ngunit ngayong gabi, posible siyang muling isilang. Mahigpit na hawak ni Ferdinand Rousseau ang mangkok ng malalim na kulay ubing sabaw. Halos hindi na siya makahintay, agad niya itong inilapit sa kanyang labi at tuluyang ininom. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatutok sa kanya. Maging si Sophie, hindi inaalis ang tingin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa si Sophie. Kung sakaling tuluyang gumaling si Ferdinand, maaaring bumalik ang dati niyang katayuan, mas marangya, mas makapangyarihan. Kumpara kay Bernard Rossi, malinaw kung sino ang mas may kakayahang magbigay ng luho. Hindi niya makakalimutan, 5 milyong piso ang basta na lang ibinigay ni Ferdinand sa kanya. Kay Bernard, wala. Kung babalik ang dating sigla ni Ferdinand, maaaring magbago muli ang takbo ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, ang buong pamilya Rossi ay nagmamasid din. Para kay Ferdinand, hindi lang ito basta gamot, isa siyang buhay na eksperimento. At ngayong sandaling ito, nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng kanilang ambisyon. Ilang segundo ang lumipas. Biglang kumunat ang noo ni Ferdinand. May init. Isang matinding init ang unti-unting kumalat mula sa kanyang katawan, mula sa kaibuturan, paakyat, palakas ng palakas. Parang apoy na naglalagablab. Napahawak siya sa tiyan, bahagyang napasinghap. At pagkatapos, isang kakaibang sigla ang kanyang naramdaman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Himala, bulalas niya, halos hindi makapaniwala. Ito ang tunay na himala. Ramdam ko, bumabalik na ang lakas ko. Agad namang sumingit si Bernard Rossi, pilit na ngumiti. Binabati kita, Ferdinand. Mukhang nagbabalik na ang iyong dating sigla. Tumayo si Andre Rossi, hindi maitago ang tuwa. Malakas siyang tumawa. Pinagpala ang pamilya Rossi. Simula ngayon, kami ang mangguna sa buong industriya. Walang makakatapat sa amin. Agad siyang lumingon kay Professor Wu. Hindi masasayang ang iyong hirap. Kapag inilabas na natin ito sa merkado, 1 bilya at 50 milyong gantimpala ang naghihintay sa iyo. Halos manginig sa saya si Professor Wu. Maraming salamat, Ginoong Rossi. Sa gilid, lumapit si Sophie kay Ferdinand. Mahina, ngunit may halong pang-aakit ang kanyang tinig. Binabati kita, Ferdinand. Ngunit sa sandaling iyon, tila wala nang ibang naririnig si Ferdinand. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila kumukulo. Ang isip niya, punong-puno ng isang bagay. Isang matinding pagnanais na muli niyang maramdaman ang pagiging buo. Bigla siyang tumingin kay Bernard. Bernard, direkta niyang sabi,
kailangan ko si Sophie ngayong gabi. Bahagyang tumigas ang mukha ni Bernard. Hindi niya iyon nagustuhan. Ngunit alam niya, sa simula pa lang, si Ferdinand ang may-ari ng lahat. Kahit si Sophie. Pinilit niyang ngumiti. Kung iyan ang gusto mo, wala akong tutol. Ngumiti si Ferdinand, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Sophie, utos niya, sumama ka sa akin. Ngayon na ba? Tanong niya, kunwari nag-aalangan. Ngunit sa loob-loob niya, matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Bago sila tuluyang umalis, napalingon si Ferdinand kay Andre. Gaano katagal bago tuluyang gumana ang epekto? Magsisimula pa lang ang buong epekto, sagot ni Andre. Inaayos muna ng gamot ang mga nasirang bahagi. Kapag tapos na, saka pa lang tuluyang babalik ang iyong lakas. Bigyan mo ng 30 minuto hanggang 1 oras. Nagningning ang mga mata ni Ferdinand. Kung ganoon, hindi na ako magtatagal. At walang lingon-likod, mabilis siyang umalis kasama si Sophie. Sa loob ng sasakyan. Hindi mapakali si Ferdinand. Parang may apoy sa kanyang katawan. Palakas ng palakas, bulong niya, halos hindi mapakali. Pero parang may kulang pa. Dahan daw ang hinaplos ni Sophie ang kanyang braso. Hindi ba't sinabi nila? Kailangan munang kumpletuhin ang paghilom bago tuluyang maramdaman ang epekto. Tumawa si Ferdinand. Parang countdown lang, konting hintay na lang. Pagkatapos ay hinapit niya si Sophie sa baywang, mas seryoso na ang kanyang tinig. Kapag tuluyan akong gumaling, babalik ka sa akin. At hindi ka magsisisi. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ngumiti si Sophie, ngunit may lalim ang kanyang mga mata. Aalagaan kita, pangako. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may ibang apoy na naglalagablab sa puso ni Ferdinand. Galit, puot, si Adrian Laurent, mariin niyang banggit, hinding-hindi ko siya patatawarin. Nagdilim ang kanyang mukha. Halos sirain niya ang pagkatao ko, ang dangal ko, lahat ng kahihiyan na dinanas ko, babayaran niya. At hindi lang si Adrian. Maging si JT Yansheng. Hindi rin niya palalampasan. Sa kanyang isipan, isa lang ang malinaw. Paghihiganti. Pagdating sa Rousseau Residence, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Diretso silang umakyat sa ikalawang palapag. Sa ibaba, tahimik na umiinom ng tsaa si Amanda Rousseau. Ngunit nang makita niya ang pagmamadali ng dalawa, agad siyang naging alerto. Mukhang may pagbabago, bulong niya. Hindi ako sigurado, sagot ni Hubert. Pero halatang may nangyari. Ngumiti si Amanda, isang ngiting puno ng kalkulasyon. Kung totoo ngang gumaling siya, sigurado na ang 70 milyong puhunan. Pagkatapos ay malamig niyang utos. Pumunta ka sa labas ng silid, alamin mo kung ano ang nangyayari. Nag-alangan si Hubert. Pero, anak ko si Sophie. Tumahimik ka. Putol ni Amanda, matalim ang tingin. Hindi ito tungkol sa hiya. Tungkol ito sa kapangyarihan. Hindi na nakasagot si Hubert. Ngunit bago pa siya makakilos, nagsalita ang kanyang asawa. Ako na ang pupunta. Napatingin si Amanda sa kanya, at ngumiti. Iyan ang gusto ko. May silbi ka. Sa loob ng silid. Nakahiga si Ferdinand Rousseau sa kama, ang buong katawan ay puno ng tensyon at pananabik, tila isang sundalong naghihintay sa pagsiklab ng digmaan sa sariling katawan. Maagang nagtungo si Sophie Rousseau sa banyo, nakasuot ng manipis na bathrobe. Ngunit hindi mapakali si Ferdinand. May kakaibang init na kumikirot sa kanyang ibabang tiyan mula pa nang umalis sila sa bahay ng Rosie, ngunit ang inaasahan niyang reaksyon, wala. Wala pa ring pagbabago. Sa halip, may nararamdaman siyang kakaiba, parang Katie, at kirot. Siguro, gumagana na ang gamot, pilit niyang pag-aliw sa sarili. Pagbalik ni Sophie, agad itong sumiksik sa kanyang mga bisig, parang isang mailap ngunit mapang-akit na pusa. Ferdinand, mas okay ka na ba? Malambing nitong tanong. Ngunit napailing lamang si Ferdinand, halatang nababagabag. Hindi pa, pero malapit na siguro. Ngumiti si Sophie, isang ngiting puno ng lihim na intensyon, at dahan-daang inabot ang sinturon ni Ferdinand. Sa sandaling iyon, nagningning ang mga mata ni Ferdinand, umaasa, sabik, desperado. Matagal na niyang tiniis ang lahat. Ngunit, sa susunod na segundo, isang matinis na sigaw ang pamunit sa katahimikan. O Diyos ko! Ferdinand! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganito? Ang kulay, nangangitim at parang namamaga, at may sugat. Parang sinabugan ng bomba ang isip ni Ferdinand. Agad niyang itinulak si Sophie at napatingin. At nang makita niya, parang biglang nawala ang lahat ng kulay sa mundo. Namutla siya. Hindi ito maaari. Ang inaasahan niyang himala ay naging bangungot.
Ang bahagi ng kanyang katawan ay nangangitim, namamaga, at may malinaw na senyales ng pagkasira. Anong nangyayari? Sumabog ang kanyang isip at ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Mula sa pag-asa, diretso sa impyerno. Buwiset. May mali sa gamot ng pamilyang Rossi. Galit na galit niyang sigaw. Alam ko na. Ginamit lang nila ako bilang eksperimento. Nanlumo si Sophie. Anong gagawin natin ngayon? Pak! Isang malakas na sampal ang tumama sa kanya. Tumahimik ka. Ano pa bang gagawin? Ospital. Tawagan mo ang ama mo, ngayon na. Halos mabaliw si Hubert Russo sa balitang iyon. Akala niya, sa wakas ay nagtagumpay na si Ferdinand na makakabalik na sa dati ang lahat. Pero hindi. Mas malala pa sa dati. Mas mapanganib. Sa gitna ng gabi, walang tigil ang takbo ng sasakyan papunta sa Nanjang Hospital. Halos wasakin ni Ferdinand ang emergency room sa pagmamadali. Pagpasok pa lang, agad niyang ibinaba ang kanyang pantalon sa harap ng doktor. Nagulat ang doktor. Anong ginagawa mo? May sira ka ba sa ulo? Doc, pakiusap. Hindi ako baliw. May malubha akong problema, tingnan nyo. Halos umiiyak na pagsusumamo ni Ferdinand. Napatingin ang doktor. At agad itong napasinghap. Delikado ito, ang tissue ay tuluyan ng namatay. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Ferdinand. Wala nang paraan para maibalik. Katulad ito ng mga napinsalang bahagi ng katawan sa aksidente, kapag tuluyang nasira, kailangan ng alisin para hindi kumalat ang impeksyon. Parang tinamaan ng kidlat si Ferdinand. Ibig mong sabihin, puputulin. Tahimik na tumango ang doktor. Mas mabuti nang gawin agad bago pa kumalat ang impeksyon sa buong katawan. Hindi. Pumutok ang luha ni Ferdinand. Ako ay isang lalaki. Paano niyo ako papaputulin? Kahit wala na itong silbi, gusto ko pa rin itong manatili. Ngunit matigas ang sagot ng doktor. Hindi ito usapin ng pera. Buhay mo ang nakataya. Kung hindi mo ito ipapagawa, kakalat ang impeksyon sa dugo mo, at maaari kang mamatay. Tuluyang gumuho ang mundo ni Ferdinand. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay naglalagablab sa galit. Pamilyang Rossi. Kayo ang may gawa nito. Kung mawawala ang akin, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Sa galit at desperasyon, sumigaw siya sa kanyang mga bodyguard. Sumunod kayo sa akin. Pupunta tayo sa bahay ng Rossi. Lumabas si Ferdinand Russo sa Nanjang Hospital na nagngangalit sa galit. Halos sumabog ang dibdib niya sa tindi ng puot habang mabilis siyang sumakay at dumiretso sa mansyon ng pamilyang Rossi, kasama ang dalawa niyang bodyguard. Pagdating pa lang sa gate, sinalubong siya ng isang miyembro ng pamilya. Ferdinand, bakit napagabi? Pak! Hindi pa nito natatapos ang sasabihin, nang bigla siyang sampelan ni Ferdinand. Lumayas ka sa harapan ko. Sigaw niya, nagliliyab ang mga mata. Ang galit at kahihiyang nararamdaman niya ay parang isang bulkan na matagal nang kinikimkim, at ngayoy handa nang sumabog anumang oras. Walang lingon-lingon, pumasok siya sa loob, kasunod ang dalawang bodyguard. Pagdating sa bakuran, sumigaw siya ng ubod lakas. Andre Rossi! Lumabas ka dyan. Kung hindi ka lalabas ngayon din, papatayin kita. Nayanig ang buong mansyon sa sigaw niyang iyon. Ilang saglit pa, nagmamadaling lumabas si Andre Rossi, hindi pa maayos ang suot, aynal alaya ni Bernard Rossi. Pagkakita pa lang niya kay Ferdinand, agad siyang natigilan. Mr. Russo, ano pong nangyari? Hindi ba't kakainom niyo lang ng gamot? Dapat po'y nagpapahinga na kayo. Magpapahinga. Putol ni Ferdinand, halos mabaliw sa galit. Ipapahinga ko ang nanay mo. Dinuro niya si Andre, nanginginig ang kamay sa puot. Gagamitin mo ako bilang eksperimento. Subukan ang sirang gamot ng pamilya ninyo sa akin. Nabubulok na ang pagkalalaki ko. Kapag hindi nyo ito naayos, buburahin ko ang buong angkan ninyo. Para bang tinamaan ng kidlat si Andre. Agad niyang naunawaan, may mali sa gamot. Hindi, may pagkakaintindihan lang ito, Mr. Russo. Pilit niyang paliwanag, pawis na pawis. Hindi ka namin ginawang eksperimento. Gusto lang naming tulungan ka. Tulong. Sa harap ng lahat, biglang ibinaba ni Ferdinand ang kanyang pantalon. Napatulala ang lahat. Ang dating simbolo ng kanyang pagkalalaki, ngayon tila isang bangungot, namamaga, namumula, at malinaw na nabubulok. Ganito ba ang tulong na sinasabi mo? Malamig ngunit nakakatakot niyang sambit. Napaatras si Andre. Nang makita niya ng malinaw, napapikit siya at halos mapahigpit ang kanyang mga hita sa takot. Maging sina Bernard at Troy ay namutla. Nakakapangilabot. Paano umabot sa ganito?
Mr. Russo, baka hindi pa lang lubos ang epekto ng gamot, baka kailangan pa ng ilang araw. Ilang araw? Sigaw ni Ferdinand. Pag naghintay pa ako, baka hindi na ospital ang kailangan ko, kundi morgue. Hinailan niya pataas ang kanyang pantalon, saka galit na tinuro si Bernard. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ako niloko sa sinasabi mong milagrosong gamot, hindi ako aabot sa ganitong kahihiyan. Huminga siya ng malalim, saka malamig na nagutos. Putulin ninyo ang isang kamay niya. Hindi nagdalawang isip ang dalawang bodyguard. Kahit sumigaw pa si Bernard at magmakaawa. Crack! Napilipit ang kanyang kamay sa isang hindi normal na anggulo. Ah! Ang kamay ko! Diyos ko! Nanginginig si Andre, galit, takot, at sakit ang sabay-sabay na sumisiklab sa kanyang dibdib. Ngunit, wala siyang magawa. Ang inaasahan ng pamilyang Rossi na bagong gamot na sana'y mag-aangat sa kanila, ngayon tila magiging dahilan pa ng kanilang pagbagsak. Kung tutuusin, mas ligtas pa ang luma nilang gamot. Hindi man perpekto, hindi naman ito humahantong sa ganitong klase ng pagkabulok. Sa harap ng kapangyarihan ni Ferdinand Russo, chairman ng Maison Avenir, wala silang laban. Ngayon, dalawang bodyguard na lang ang natitira sa kanya, ngunit sapat na iyon upang durugan ang Rossi family. Biglang dumating si Professor Wu, hingal na hingal. Anong nangyayari rito? Napalingon si Ferdinand at ngumisi ng malamig. Ikaw pala ang utak ng lahat ng to, at may lakas ka pang magtanong. Hindi. May mali lang, ako ang gumamot sa inyo. Hindi ba't nangako kayong bibigyan ninyo ako ng bilya? Bibigyan kita, putol ni Ferdinand, nanlilisik ang mata, ng bilya sa impyerno. Isang senadoryos lang. Sinugod siya ng bodyguard. Isang suntok sa sentido. Bumagsak si Professor Wu, nawala ng malay. Tahimik. Takot. Lahat ng tao sa mansyon ay hindi makahinga. Sa sandaling iyon, malinaw sa lahat. Hindi na tao si Ferdinand, isa na siyang halimaw na handang pumatay. Lumapit siya kay Andre, hinablot ang kwelyo nito. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Malamig. Mabigat. Nakakamatay. Una, buburahin ko ang pamilyang Rossi ngayon din. Pangalawa, gamutin mo ako. Ngayon. Namumutla si Andre. Pangalawa. Pipiliin ko ang pangalawa. Gagawin namin ang lahat. Gaano katagal? Putol ni Ferdinand, matalim ang titig. Kung tuluyan na yang hindi mail iligtas, isasama ko kayo sa hukay. Napalunok si Andre. Marami kaming magagaling na doktor, tatawagan ko sila, bibigyan muna kayo ng antibiotics, para mapigilan, kahit pansamantala. Umupo si Ferdinand sa sofa, parang hari na naghihintay ng hatol. Bilisan mo. Nagkandara po si Andre sa pag-utos kay Bernard na tawagan ang medical team. Ilang sandali pa. Dumating ang mga doktor. Agad silang kumilos, naglagay ng IV, antibiotics, at nilinis ang sugat. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, may takot, may katotohanang hindi nila kayang itago. Hindi ito kayang pagalingin ng simpleng gamot. Maaari lang nilang patagilan ang oras. Ngunit ang wakas, iisa lang. Pagputol. Matapos ang gamutan, muling nagsalita si Ferdinand, malamig ang boses. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Kapag hindi ninyo ito naayos bago bukas ng gabi. Huminto siya, saka ngumisi. Maglalaho ang Rossi family sa mundong ito. Paulit-ulit na tumango si Andre. Opo, gagawin namin ang lahat. Hinayla siya ni Bernard sa gilid, nanginginig. Dad, wala raw talagang paraan sabi ng mga doktor, ano na ang gagawin natin? Napapikit si Andre, saka mahigpit na nagkayam ng kamao. Kung wala tayong gagawin, mamamatay tayo. Dahan-dahan siyang tumingin sa malayo, tila may iniisip na desperadong hakbang. Kaya gagawa tayo ng paraan, kahit anong kapalit pa niyan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.